Noli me tangere. Sa pagsasalin sa wikang Pilipino ay, huwag mo akong salingin. Ang kabanatang ating pag-aaralan ay Kabanata 8, may pamagat na mga alaala. Ang kalesa ni Ibarra ay kasalukuyang nagdaraan sa isang masayang puok ng Maynila. Ang liwanag ng araw ay nakapagpapangiti kay Ibarra at nakapagpapapawi sa kalungkutan niya na nagdaang gabi. Ang lahat ng kanyang namamalas ay nakapagpapagunita ng maraming nahihimlay na alaala. Mga kalesa at karumatang paro at parito, mga taong may kani-kaniyang kasuotang Europeo, inchik at mga taga rito, mga babaeng naglalako ng bungang kahoy, mga lalaking hubad na nagpapasan, mga ponda at restauran, pati mga karitong hila ng mababagal na kalabaw. Ang mga daan ay walang latag na bato, kaya't pag nagkasunod-sunod ang mainit na araw, ang alikabok ay nakakahilam. Kung maghapon namang umuulan, ang daan ay nagiging mistulang lubak. Nang sandaling yaon ay naraanan niya ang ilang bilanggong nakatanikala at nagpipiso ng mga bato. Ang mga taong yaoy nakadamit ng bughaw na may bilang sa likod at sa kanilang mukhang di marunong umiti ay namamalas ang puot kung dumarapo ang baston ng tanod. Naalala tuloy ni Ibarra ang isang pangyayaring sumugat sa kanyang sariling gunita. Sa ilalim ng kariton ay nakatimpuang isang bilanggong patay at sa malapit ay 2 bilanggo ang patuloy sa paggawa. Marahil ay sinabi ng isa, "Ngayon ikaw, bukas ay kami naman." Nagdaan siya sa San Gabriel. Nakita niya ang mga punong talisay ay lalo pang bansot. At ang eskolta naman sa kanyang palagay ay lalo pang pumangit. Nakita rin niya ang maraming magagarang sasakyan na ang lulan ay mga kawaning inaantok pa sa kanilang pagpasok. Mga military, mga inchik at mga paring walang kibo. Namataan din niya sa isang magandang karwahe si Padre Damaso na nakakunot noo, ngunit ito'y madaling napalayo. Makaraan ng ilang saglit ay binati siya ni Kapitan Tinong. Kasama niya kanyang asawa at 2 anak. Nagdaan siya sa Aroseros. Ang paggawa ng tabako roon ay nakapagpapaalala sa minsan niyang pagkahilo dahil sa masamang amoy ng tabako. Ang kanyang magagandang gunita ay napawi nang siya ay maparaan sa Hardin Botaniko. Sumaisip niya ang Hardin Botaniko sa Europa na nakakaakit at nag-aanyaya pa sa mga tao upang iyo'y malaasin. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa malayo at namalas niya ang matandang Maynila na naliligid ng makapal at nilulumot na pader. Tumanaw siya sa kalautan ng dagat. Naroroon ang Europa at ang mga bansang laging gumagawa upang matamo ang kaunlaran. Ang bulong ni Ibarra. Ibinalik ng bagong bayan sa nakaraang panahon ang kanyang isipan. Naaalala niya ang bili ng kanyang gurong pari bago siya umalis. Ang sabi ng kanyang guro, "Ang karunungan ay para sa tao, ngunit huwag mong lilimuting iya'y matatamo ng may mga puso lamang. Pinagpilitan kong ituro sa iyo ang aking nalalaman upang iyon ay isalin mo naman sa mga magsisisunod. Ginto ang sinadya ng mga banyaga sa iyong bayan, kaya't ikaw ay paroon naman sa kanilang bayan upang tumuklas ng ginto. Gayunman ay unawain mong mabuti na hindi lahat ng kumikinang ay ginto.